From one box to a full board. Minsan darating talaga yung time na hindi na yung convenience yung habol mo, kundi yung character of tone. Yun na yung hahanap-hanapin mo. So from a Tang-G user to a certified tone chaser, ito na nga po pala ang sumira ng budget ko ngayong 2025. And today maririnig nyo kung bakit ako bumigay sa gas at sa tone chasing. Okay, bago ko iparinig sa inyo ang worship tone nitong bago kong pedalboard, I'll take you back in time at sasagutin natin ng tanong na bakit? Bakit nga ba ako nag-upgrade? Ano ba yung kulang at problema kay Tang-G? Hindi pa ba siya sapat? Stay tuned, grab a coffee and your stereo earphones, take a seat, take a deep breath, and let's begin. Tang-G, an all-in-one guitar effects na portable at super flexible. Yes, portable, may built-in battery siya, so ready to go ka kahit saan ka pa tumugtog. Amp sim, cab sim, modulation, time-based effects, a built-in DI? Sort of. Kaya almost complete na talaga siya. Yes, almost. So 2 years ko na siyang gamit. And so far, yung portability and flexibility niya, hindi pa naman ako binigo. Yung baterya niya, ang tagal. Ni minsan hindi pa yan nalobat sa mga tugtog ko. So kung gano'n naman pala yung performance niya, flexible, portable, and reliable, bakit natin kailangan mag-upgrade? Not until one Sunday, I started to notice yung problema at kakulangan ni Tang-G. Nung una hindi ko pa pinapansin, pero as we progressed, it started to hit me na. Doon continuously nagre-reklamo na yung soundman namin every Sunday about sa hums and noises. And may tinatanong siya kung meron ka ba nito. To the point na pinahiram na nila ako ng DI box kasi nga grabe yung hums and noises. So first problem na kailangan ko solusyonan is wala nga siya nito. Dahil wala siya niyan, malaki tsansa na magkaroon talaga ng hums and noises pag pinasok na siya sa mixer. And isa dapat ito sa mga essential when it comes to a built-in DI ng mga guitar multi-effects. Kasi it helps eliminate yung unwanted electrical interferences na nagkakos ng hums and noises because of the ground loops. So doon ako nagsimulang mag-add ng DI box na ipapartner ko dito kay Tang-G. In short, it started it all. Nagsimula sa paisa-isa. Mumurahing DI box lang yung binili ko ng una. It's this one. But I upgraded it along the way. Simply because of tone saturation issues. And yung ground and lift niya, it just doesn't work. Based on my experience kasi nandun pa rin yung hums and noises. So ano yung problema? Ito ba or yung Tang-G? Well, nung pinalitan ko to, nawala eh. So learn from my mistake. Please, do not buy the super cheap ones. I'm talking about the 500 to 1,000 peso range. Or kung may makita kayo na mura siya pero branded, grab that one. Pero ito, brandless eh. So number 1 on our checklist is the Mooer Micro DI. Ang second issue ko sa kanya is this one. And my guys, I couldn't recommend this enough na kailangan talaga natin ng compressor sa rig natin. So sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba ang ginagawa ng compressor, sobrang simple lang niya. Yung mga malalakas na tunog, papahinain niya. Kumbaga lalagyan niya na ceiling. Okay, hanggang dito lang yung bubong, hindi ka aabot dyan Tapos, yung mga mahihina, pinapalakas niya. So nagkakaroon ka talaga ng smoother and consistent na output. Kaya nung nalaman ko na wala talagang compressor si Tang-G, yun. Nagsimula sa paisa-isa. Grabe talaga yung effect niya nung pinasok ko na siya sa Tang-G hybrid build ko. So number 2 sa listahan, the NUX Comcore. Magkano lang ba yung Tang-G? Hinahanapan mo pa ng compressor. Saka lang magandang DI box. Magkano lang ba yan? Third, ito naman, hindi naman siya issue. Hindi naman siya big deal sa akin. I'm just curious. Gusto ko lang naman matry ito. Astig kaya. Mga ganun-ganun yung paa mo. Oh my God!
And my guys, this is heaven na for me. Kasi nga, nasolusyonan ko na yung mga problema at kulang kay Tang G, di ba? So alam niyo na. Well, akala ko lang yun na heaven na. Because gas is starting to creep in. Ooh! Napanood ko tong video na to sa FB. Kasamahan natin itong Tank G ng mga analog pedals. Una sa chain ko is yung yellow compressor, Joyo Vintage Overdrive. Pwede na! Ayan, papunta dito. Guess what? Kung pamahang-mahanga pa kayo, alam niyo na. Alam niyo na yung kasunod. Isang dagdag na lang naman to eh. Pero kidding aside, this video has inspired me to really upgrade my worship rig. So ito na yung tone chasing phase ko. So my first goal is to create a hybrid worship rig, which is yung Tank G, yung pinaka-brain. Tapos papalibutan ko na lang siya ng mga effects pedal na wala siya. So after that one, bumili ako ng Lekato na pedal board. So yan, isipin nyo may bag na siya, 1.7, na mayroong built-in na power supply. I couldn't recommend this enough. Na sobrang okay siya sa mga nagsisimula pa lang mag-build. Ang naging problem ko lang dito guys, 200 mAh lang siya. So medyo mababa siya para dun sa mga idadagdag ko pa na effects pedal dito sa worship rig ko. So along the way, pinalitan ko rin siya. Bumili ako ng quad core. Quad core? What? Quad core? So along the way, pinalitan ko rin to. Kasi bumili na ako ng cable core, which is 20 by 11 inches. We did it! The drive section. So ang Tank G, wala talaga siya neto. So in order to achieve that tone, that overdriven, distorted sound, kailangan mo siyang lagyan ng amp capture na merong distortion and overdrive. If clean tone, tapos gusto mo siyang magtunog na overdrive, kahit i-crank up mo pa yung gain, hindi mo makukuha yung overdriven tone na gusto mo. This is it. Literally. Gas is taking over and my heart is tone chasing for that worship tone na masarap sa tenga at sa puso. Habang tumatagal, nakukulangan na ako kay Tank G. Especially dun sa overdrive and distortion. So kaya kailangan ko na talaga mag-upgrade. So I started to search and look online kung ano ba yung magagandang overdrive at distortion pedal for worship. And of course, nagtanong ako kay Kuya Bu. He is my guitar effects inspiration. And sa kanya ako nagtatanong kasi sobrang dami nang dumaan sa kanya ng mga effects pedals. Yung mga budget, saka yung mga expensive ones. And magaling talaga siyang gumitara. So I trust him. By the way, ilalagay ko yung link ng YouTube channel niya somewhere along dyan sa may taas. Kung nasan ba yung mga links na yun, you can check him out. Okay, moving forward, and let's level up our game. Ang una niyang na-recommend na overdrive is this. And bagay na bagay siya dun sa worship tones na hinahanap ko. And also, na-recommend niya rin tong distortion pedal na to. Di ba wholesome channel to? O, ba't tayo nagpapost na ganyan? Ano yan? Ano yan? Pero guys, not that one. Hindi yan din na-recommend niya. It's this one. Tinignan ko kaagad yung reviews. And natuwa ako sa mga narinig ko. Kasi mostly pala ng mga worship guitarist, puro US yung mga napanood ko, is kasama pala tong distortion pedal na to. Anyway, so ito nga yung na-recommend ni Kuya Bu. Which is, super convinced na ako. However, somehow along the way, napunta ako sa GC Rockboard website. Tapos kinik ko yung sale. Uy, may mga sale. I said to myself, sige nga, check natin yung mga naka-sale. I-check lang naman eh. Next thing I know, Check out na yung nangyari. Oh my God! So, I was so convinced na that distortion na yung kukunin ko. But instead, I think I got the better one. So, ito yung na-check out ko. And nung pagdating niya, tinry ko siya kaagad. Sinalpakan ko na kaagad ng gitara. And my guys, this is the one pedal na talagang napasaya at nagalak ang puso ko. Naman yan eh. Anyway, binili ko siya not because na naka-sale,
but also because of that thick distortion sound na ginagawa niya. Pag napakinggan nyo siya in person, chicken joy talaga siya. Ang sarap. Grabe. Ito yung sample. Guys, not that one. Chinek ko siya ulit. Last piece na pala yun. Kaya pala siya naka-sale dahil isa na lang siya. One item na lang. Siya na yung pinakahuling unit. And I am so happy. Ang ganda ng tunog niya. For me. And nagagampanan niya talaga yung purpose niya dun sa board. Which is yung magbigay ng dirt at ng grit. Sixth issue. It's this one. Okay. Nag-level up na tayo ng gain, pero super hassle talaga kung wala nito. Especially yung mga time-based effects natin. So my advice, kung bibili kayo ng time-based pedal, make sure na meron siyang dedicated top tempo para easy ang buhay, di ba? Sino yung gustong bawat kanta pinapalitan mo yung oras? Yung oras. Grabe ka naman maka-react, pre. Magkano lang ba yan? Diba? Kukumpara mo dun sa, Helix. Alam mo ba magkano yung Helix? Oh. Tapos mag-i-expect ka ng feature ng Helix dito? Yun na nga eh. Kaya nga tayo mag-upgrade eh. Oh. Ba? Kasi nga, meron tayo hinahanap na wala dito na di niya kayang ibigay. So, palitan na natin siya. Kasi nga, mostly ng mga worship songs, ever since the Hillsong United from the Inside Out era, gumagamit talaga ng delay. And tulad ng Tank G, wala siyang dedicated na top tempo. Although may mga presets siya. Pero hassle, di ba? Di mo siya magagamit ng on the go. And minsan may mga gig naman talaga na hindi gumagamit ng in-ear na may click track. So yung BPM is magbe-base talaga dun sa drummer. So pag gumamit ka ng tremolo, ng delay, ng phaser, isipin nyo na lang kung ano yung tunog nun. Okay, the seventh issue. Okay naman siya nung una, kaso kapag nasasanay na yung tenga mo, and since may hinahanap na nga ako na tone, yung tunog ng Tank G for me is nagtutunog na siyang digital. And during this time, ang hanap ko na tunog, yung tunog real amp na talaga. Nagkaroon na rin ako ng problema sa software kasi hindi niya na nadi-detect yung unit ko. And yung EQ, hindi na siya nagfa-function na maayos. Take note! Updated ang firmware. So yun. I gave up and started to look for a new amp and cab sim. Yung Tank G ko, nandito pa rin siya. Ginagamit ko pa rin naman siya pag gusto ko lang tumugtog ng gitara kasi pwede mo siyang saksakan ng earphones and portable din siya. So sa mga church rehearsals, pwede ko pa rin siyang gamitin. And then pag Sunday service na, ito ng worship rig yung ginagamit ko. Okay, baba na muna natin si Tank G dahil nandito na tayo sa isa sa mga highlight ng rig ko. So I was hoping for this too. Kasi kung worship tone lang naman ang uusapan, kayang-kaya na nilang gampanan yan. Especially, itong Tone X1. I mean, my guys, I almost bought one. Kasi grabe yung mga reviews. Naririnig ko talaga, real amp sound kaya niyang ilabas. Kaso, ito yung problema ko sa kanya. Mag-upgrade na nga ako, ba't di ko pa gawing stereo, di ba? So kung kaya ng budget nyo na mag-stereo rig, come on guys! Stereo is always best. At ito yung masaya guys. I got a good deal sa Shopee. Naka-sale siya. So para sa price nito, isang powerhouse amp and cab sim, yun nakuha ko. If you're looking for the Strymon Iridium, my guy, I think you should consider this one also. It is from the Boss. It's the Boss IR200. It ended my tone chasing phase. For a moment.
Anyway, it has everything that I need. The stereo, send and return IOs. Until hindi pala siya pwedeng lagyan ng third-party amps. Gustong gusto ko pa naman yung matchless amp. Pero listen, here's the catch. Pwede ko pa rin i-achieve yung matchless amp tone by loading an IR cab capture. And yes, ginawa ko siya. And I am so impressed. You can easily load yung IR cabs through the dedicated software. And grabe malinis kasi ang dami ng mics. And also, yung 96K sample rate, I mean, studio ready na siya. And itong IR200 supports that. Also, yung mga built-in amps naman ni IR200 is realistic na talaga. Kasi talagang real amps yung kinapture nila. Although may mga digital din. Pero, ang ganda ng tunog. Quality talaga, studio ready. Maganda siya for recording. And later, maririnig nyo yung worship tone ko. Yun lang ang masasabi ko. Satisfied naman ako kay IR200. Number 8. Since wala na tayong Tank G, rig issue na siya. If you're going to look at my rig, masasabi nyo na buffered naman yung ibang pedals. Yes, but not entirely true because they are not true buffers. According to my research, and kailangan natin ng input and output buffer to maintain the quality of our tone. Sa dami ng patch cables na yan, somewhere along the way, mawawala yung quality ng tone. And what a good news. Habang nag-FB ako, may dumaan sa feed ko, isang page. Tapos, ang daming picture. Sabi ko, ano to? So, tinignan ko. No! Scroll ako. Second-hand. Alam nyo na yung kasunod na nangyari. Huwag na kayong magbaang-maangang pa. I stumble upon this pedal. This is a tuner and a true buffer. So, 2-in-1 siya. It is a good deal. 10 minutes or 15 minutes after ng post na yun, thank you kay Koyang J Effectus. Kasi sobrang mura niya ng binenta nito, guys. I think more than 50% pa nga. I like you. Kapag nagsisimula na kayong magbuo ng rig at nakuha niyo yung isa sa mga tinitignan niyo lang dati na pedals, yeah! Grabe, kikiligin talaga kayo eh. Kaya minsan pabiro ko nasasabi. Sa mga pedals na lang ako kinikilig. Okay, eto na yun guys. This is the highlight of my worship rig. So no words, just listen to this demo.
At the end of the day, worship tone isn't about perfection. It's about expression. Kung saan mo nararamdaman yung presence, yun yung best rig para sa'yo. And that's my worship rig journey. From a tank G user to a certified tone chaser. And yes, gas got me good. Pero no regrets because this is how I express my gratitude for the Lord. Building this rig is part of my worship expression. All for His glory. Honoring Him with a brand new rig, same heart, but better tone. So yun, kung meron po kayong masasuggest na pedal and gears na pwede kong idagdag or ipalit dito sa bago kong worship rig, please make sure to comment down below. Kung umabot kayo sa part ng video na to, I appreciate you and God bless you. Kasi grabe, di ko in-expect na ganito siya kahaba. Thanks for watching. I'll see you next time.